this week and keep our hearts fixed in you. In Jesus' name we pray, amen. Good morning. Pasalamat gid kita sa Ginoo nga ginsapat niya ang atong pangamuyo nga nahulog ini si Mrs. Ram. Pukaw mo kami, mabakod. Bisan ang pinakatigulang namon, ari subong. Ang mga lapsag, ari subong. Salamat gid Lord nga nalipay ikaw, nga makasimba kami sa imo, kag makatuon, kag makapamati, kag maka-fellowship sa sining aga kada isa sa amon. Thank you for a free breakfast we are going to have after this worship. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name, Amen. Sang first Sunday, sininga tuig 2026, the message was the three most important words. What are those three most important words? In the beginning, God. Okay, so second Sunday, fresh start and fresh hope. Sang last Sunday, si Pastor, taking a spiritual inventory. Today, our message is, I am with you always. Makita ina sa Matthew 28:20 nga nagasiling. Siling niya diri sa Matthew 28:20. This is the Great Commission nga ginbilin ni Jesus sa iyang mga katawhan. Kag nagasiling siya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. As we close the month of January, the first month of 2026, matapos na, last Sunday na subong. The last Sunday of January 2026 is last week is almost over. 2026 is full of surprises. Makibot ka lang, may sunog diri, may sunog dito. There are fire, buildings are burning, homes are being eaten by fire. Lots of vehicles have met an accident. Earthquakes in Sultan Kudarat, even up to now, nagatremor pagihapon. We still do not know what surprises awaits us. Tamo gid no ang mga nakibot kita sang iniro nga ini, sunog diri, sunog didto, sunog ang mga balay, sunog ang mga salakyan, una gid sa Coronadal City. Sunod na sunog ang market sang Norala, may napatay pagid.
Sunod, may mga sunog-sunog pagid sa Pilipinas. Damo nga mga aksidente, kag sining bago lang, ka-experiensya kita sang mga linog. Wala pa kita kahibalo kung ano ang matabo sa 2026. Hindi man kamo si Nostradamus, no? Nga nagahambal siya, kag nagapredict siya. Pero kita may ara gid nga paglaom. But we have a hope. We are secured in God's promises. Ano ang promisa niya? Ano ang title ng message? I will be with you always. Sino nagambas na? Jesus said that. Si Jesus nagpamilin-bilin. Ano ang siling niya? Maupod gid ako sa imo, sugod subong hasta gid sa walay katapusan. So tun-an naton ini. Bisan pa nga damo mga problema subong nga 2026, wala dapat kita sang kahadlukan. We have to have no fear because God Himself has given us this promise. I will always be with you. We will learn 4 essentials of discipline for 2026. Apat gid ka importante nga aton disiplinahon sa aton kaugalingon subong nga 2026. Number 1. Ano ang ginahambal dira sa Hebrews 12? Akon ini nga basahon sa inyo kag very familiar gid ini nga verse. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, we also since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Una, lay aside every encumbrances of sin. Makita ina sa verse 1 sang chapter 12. Pero makita naton sa chapter 11 of Hebrews, this tells us about the heroes of faith. Kag ang ila mga ginpanghimo, kag ginsulat dira sa libro. Their names are mentioned in the whole chapter of chapter 11. Ano ang ginhambal? Ano ang ginhambal diri sa verse 1? Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, anong buot silingon sini? Ano ang buot silingon sini? Ginalibutan kita sang madamo pagid nga mga testigo, madamo pagid nga mga witnesses. Sino ini sila? Ang mga loved ones naton nga una na sa aton. Kahapon, nag-attend ako sang birthday and I was talking to a twin. Pagkakita nila sa akon, kay mga gagmay pa ni sila, mga young people ko na sa Marble Baptist Church. Pagkakita nila sa akon, naghibigid sila dayon. Kag nagsiling sila. In just 1 year, in just 2 years, 3 gid ang patay sa amon. Una si nanay, sunod si tatay, kag sang pila lang kabulan nga nagligad ang amon subang nga magulang. Nagtudogid sang hibi. Siling ko sa ila, you are surrounded with so great a cloud of witnesses. Kaya ato na sila nag-una. They are already there in heaven. And so I told them, you have to be faithful. You have to go back and serve the Lord. Because they are awaiting, gahulat sila sa inyo dito. Kung maguntat ka mo, kag hindi ka mo magpadayon, sa pagsimba, kag pag-alagad sa Ginoo, siguro gid nga hindi ka mo magkitanay, sang nag-una na sa inyo. So this is a joy.
Sang nagligad lang nga tuig, 3 gid ka women ang ginkuha sang Ginoo sa aton. And I know they are looking and they are praying for each one of us to be faithful because they were faithful while they were still alive. Matutom sila, hindi bala? Agree ka mo, mga women? Hasta sa ila kamatayon, nasapuan sila nga nangin matutom. Ano ang siling niya? We are surrounded with great cloud of witnesses, great women, great men of God who have gone ahead of us. Sa Old Testament, makita natin dira, nga ang una nga napatay, nga gin-mention sa Biblia, sino? Kabalo ka mo? The first death mentioned in the Bible is mentioned in Hebrews chapter 11. Ang ngalan niya si Abel. Sino? Bata siya ni Adan kag ni Eva. Ginpatay siya sang iautod nga si Cain. So, sino ang una nga napatay? Dira pa lang sa Genesis. Dira pa lang sa libro sang Genesis, the first book in the Bible, there is already death. Because death is the result of sin. Ano ang ginambal dira? Abel offered his offering to God. The first fruit of his flocks. This is an act of faith. Sino ang ikadua? Wala. Noah built an ark. Wala pa to sang ulan. Sang nagapatindog si Noah sang arka, wala pagid nag-ulan ang duta. Tunog pa lang. Gani nagsining ang mga tao, Noah, buang-buang ka. Nga nagpatindog ka sang katakudako nga barko sa ibabaw sang bukid. But Noah built an ark. There was no storm, no rain. He built the ark of God by faith. Ikatatlo, sino ang gin-mention? Si Abraham. Abraham went and obeyed the Lord, not knowing where he was going. Tawag sang Ginoo sa iya, no? Abraham! Nagsala ako, nuwang ginambal ko. Abraham! Sang Ginoo, lakat, halin ikaw dira sa Ur of Chaldees. Kag maglakat ikaw. Wala siya kahibalo kundiin siya pakadto. Pero he obeyed God by faith. Sino pagid ang gin-mention? Sa Hebrews chapter 11, Moses. He refused being a prince of Egypt. He obeyed God by faith. So that we could be like them, we should lay aside all encumbrances. Ano ini? Every sin in our life that weights down. Kung maglakat ikaw sa uma, kagdali na lang ikaw magtanom, magtasak ang mangunguma sa uma, ano ang dala niya paghalin niya sa uma? Anong puno sang tiil niya? Lunang. Tiga takang-takang siya kay pirti nagid kabugat. So he has to take all the mud from his feet so that he can walk freely. Likewise, amning buot silingon. Sa tuig 2026, kag sa palaabuton pa nga tuig, ang tanan nga mga sala nga nagapabugat sang aton nga kabuhi, dapat naton ihuklason. Heavy load of sin, willful sin, deliberate sin, unconfessed sin. Kabugat sang sala nga ginadala naton. Hungod nga pagpakasala. Wala na kumpisar nga sala sa Ginoo. Kag ini nga mga sala utod kag abyan sa Ginoo, hindi magpamunga sa aton espirituhanon nga kabuhi.
This would produce unproductive habits which hinders our spiritual growth. So there is a need, una gid, talikdan naton ang ano? Ang sala. Bago lang may nagdesensya, gasakit gid ang akon nga tiyan. Hindi na ako kapadayon sa pagsimba. Pero nasimutan ko gid ang iya nga sigarilyo. That is sin. That weights you down. Kaya nga ang isa, kastik sang sigarilyo, lansang ina sa imo lungon. I was traveling one time to Davao, kag may dako nga poster. Stop smoking, because every stick of cigarette is a nail to your coffin. Padayon pa kamuda. Kabalo ako damo, diri man gapon gahimo sina. Kabugat na, imbes ibakal mo ka ginamos. Bakal mo ka sigarilyo. Nga ang ginamos, tanan pa ka mo makakaon. Pero sigarilyo, sinulang ga, hatag sang sa imo nga kabuhi. Gahatag sang ano, Ma'am Dimple? Gahatag sang ano, Doktora Mabing? Gahatag sang sakit. Kagkabug at gid. Bala kung mga kig kamo sa akon. Way man ko tis Domingo. Ang na nga, ako ang nagwali subong because I'll not be here on Sunday. So, anong dumonyo gid ina? Unproductive habits hinders our spiritual growth. By God's grace, sa grasya sang Ginoo, pangayuon ta sa Ginoo nga buligan kita, nga talikdan ta inang kabugat sinang sala nga ginakarga naton. Kag kun wala naton ina makumpisar, 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Do not carry that sin. Anong number 1? Huklason. Ihuklason inang nagapabugat sa aton subong nga tuig 2026. Lay aside every encumbrances of sin. Number 2, run with perseverance. Concentrate on endurance. Sa dini na makita sa Hebrews chapter 12 verse 1 gihapon. Ano ang siling niya diri? And siling niya, and let us run with endurance the race that is set before us. Sugod sang nagkilala ikaw, kag nagbaton kay Kristo Jesus nga imo Ginoo, kag personal nga manluluwas, nagsugod ka na sa imo nga race, sa imo nga dalaganon sa pagtuo. Si J-Boy lang na karon mag-translate sa iya nga mother-in-law para maintindihan ni Lynn. Oo, kay hindi ako manami gid mag-in-English. Kay kun Englisson ko pa ni karon naglawig pagid. Hindi na kamo kainom sang kapito karon kag kahigop sang arroz kaldo. Kag brown out na. So, do not let disappointment and setbacks take you out of race. Sa imo nga paglakat, damo ina nga mga nagatintar sa imo. Sa dalaganon mo sa pagtuo, damo nga mga tentasyon. Sa dalaganon mo sa pagtuo, damo ang anghel sang panulay nga magatintar. Kag maga hinay sa imo nga pag-journey upod sa Ginoo. Kay ano ang siling dali di? Dali di. Dali diri. One time when I was in the seminary, we had our choir tour. Kay member ako sang singing seminarians. Sang isa namon kaupod, naglagaw siya sa Clark Air Base. That was one of the biggest military base in the world. Dira sa Clark Air Base, dira ina sa Pampanga. Ang isa namon kaupod,
Si Dr. Pamplona, kilala siguro ninyo na, subong tigulang na siya, pero bata pa na siya sang sa akon, nagahapo. Ang duwa niya kasi nilas, dili na sa iya nga duwa kakamot. Gahapo siya, todo-todo gid ang dalagan niya. Singkuting ka nagalin. Nga ba, wala gid ako kabalo. Ang tanan-tanan gali dara singa nga mga balay sa kilid singa. Mga balay gali na kaburing. Tikadas nga dalagan ko may nagakwan sa akon. May nagaguyod, 5 lang ka pisos. Sulod ka di. Dito naman 20 pesos. Kinuha ko sa sinilas ko kag inputang sa kamot ko kag dumalagan. Ate, sining ko daw si Joseph kay nagdalagan siya sa asawa ni Putipar. Amo gani na sa aton dalaganon damo mga tentasyon. So ano ang ginasiling diri? Padayon, persevere, continue, concentrate on endurance. Why? Because wala pa kita kaabot sa finishing line. Padayon, gid. Think positively. Why? Because trials, problems, disappointments are part of the journey in the year 2026. But God has divinely planned what is good for you. Amen? Maayo gid yang Ginoo magplano sang maayo para sa imo. Mga pamatanon, mga young people, pamati. Sa 2026 may mga luyag sa inyo, mga dalaga. Atong nagkalanta diri. Hindi magpatintar. Anong imo handom? Eskwela. Tama ba, Dimple? Eskwela. Ang dalaga nun, wala pa ko katapos, tapuson ko ginanay. Opod! Sa Ginoo. Panumdumon, gid, ninyo ina. Mga young people, mga pamatanon, think positively. I have to finish this race. Keep on, keeping on the race to the finish. Anong siling sang mga Tagalog? Kung may tiyaga, may nilaga. Okay, so march on to the finish. Very good. Okay, ano gani? May manami kinsa nga drama ba? Be careful with my heart. Ano gani ang ilang motto? Kapit? Kapit? Bisig. Oo. So, as members of Capital Site Baptist Church, kapit bisig. Bear ye one another's burden. Love one another. 1 John 4:8. Stop petty quarrels. Avoid talking against one another. And run the race of faith with perseverance for the year 2026 and hereafter. Number 3, confidence to face the future. May ara kita kaisog sa pag-atubang sang palaabuton. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi kita gid ina pagkalipatan. And all these things shall be added unto you. Who knows what 2026 may bring? But our confidence is nothing hidden from God. God knows. Ano ang ginhambal? Sa Matthew 28:20, God is with us. God carefully, wisely, deliberately orchestrating all things according to the schedule and eternal designs of our Heavenly Father. Maayo gid ang pagdihon niya. Manginalamon gid ang paghimo niya. Kaghungod gid nga ginahimo niya ang tanan nga mangin maayo para gid sa imo kabuhi sa walay katapusan. Ano ang siling niya? I know the plans I have for you.
plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Jeremiah 29:11. So, hindi kita magsalig sa aton mga abilidad. Do not rely and do not put confidence on your abilities, on our abilities. But put our trust and confidence that we have a bright future to God, to God's omniscience. Ano ang Diyos? Kabalogid siya sang tanan. All-knowing. To God's omnipotence. Ano ang omnipotence? Gamahanan nga Diyos. Madinalagon nga Diyos. Gamhanan nga Diyos ang tanan nga gahom ara sa iya. Kag ano pagid ang saliganta? Ang Diyos nga magaupod sa aton. Ara siya sa kabuhi mo, kahapon, subong kag sa balabuton, kag tubtob sa walay katapusan. So diin ikaw magabutang sang imo nga paglaom? Ha? Ang iban nga paglaom, kay, nasubuan gid ako ba? Kay sang isa ka adlaw nagbisita ako. Siling na sang ingod ko sining nga, ano gani apelyido mo sang ano gani apelyido ni nanay mo? Lingko amo ni ang apelyido sang nanay ko. Ay siling niya, wala ka kabalo. Ang bata sang pagkaisam mo bagulang nag-graduate sa pagkasiman. Nagsakay siya sa motorsiklo. Kag pagsakay niya sa motorsiklo, na-aksidente, patay gidayon. Kung wala gid kami sinakabaluman. Kaya ang paglaom sang ginikanan, sang tatay kag nanay, sa bata niya nga sakay na sa barko. Wala gid lugar ang Ginoo. Ti anong natabo? Tungod na tabo ang iya bata nga subang, siya naglain ang ulo. Kaginlas-las niya ang iya nga kamot kay wala na siya sang paglaom. Tanawa bala? Why? This draws me to the conclusion nga ang tawo nga ang iya paglaom hindi sa Ginoo, wala gid. Guba gid. Ibalik tang aton pagsalig kag pagtuo sa Ginoo. Hindi kaysa abilidad. Maka-graduate na. Amo man na ang natabo sa apo ni Pastor, karidad. Just waiting. Tatlo gid mga seaman, may mga rangko pa. Ang tatlo nga ni katiyo niya. Kag manog sakay na sa barko ini nga bata. Kagwapo nga bata. Dito kami 2 weeks ago. Ubusan sang gasolina ang iya nga motor, ginggoyod. Sang may nagbulig nga nagoyod, samtang gingoyod padalom, nautod ang higot. Kag siya natumba 4 kaadlaw sa regional hospital, sa ICU, patay lang gapon. What seems perplexing and puzzling to us is perfectly planned by our all-seeing, never sleeping, all-caring Father. Gani, kung ikaw anak sang Ginoo, ikaw nakakilala kay Jesus nga imo personal nga manluluwas sang imo nga kabuhi, kag siya among hari sang imo nga kabuhi. Ang tanan nga nagakatabo sa imo, dapat hindi ikaw matingala. Kay ang imo Diyos, kag ang ako nga Diyos, nakakita sang tanan. Sa ginsuguran, in the beginning, hasta sa walay katapusan, nakita niya ini. Wala siya nagatulog, kag wala untat ang iyang paghigugma. Bisan hindi ka pa matutom, ginahigugma ka lang gyapon. Kay nga, that is what He is. He is a God of love. And that doesn't change His attribute and character.
And so, nothing catches him by surprise. Nothing thwarts his purposes. Nothing fails his plan. Budlay ang panahon subong. But we can boast on our God and just simply trust on Him alone. So anong una? Lay aside every sin. Anong ikadua? Concentrate on perseverance. Anong ikatatlo? Confidence to face the future. Ang last, focus on Jesus. Focus on Jesus. Kahapon sa prayer meeting, 42 lang kami. Lang ko, Ginoo, hindi na gid ni magdamo. Hindi na gid ni magdamo. Di nang iban. Di nang iban. Sa online prayer meeting, 4 lang kami. Pero siling ko, bisan 2 lang kita. Sige lang kita gihapon. Persevere. Ang matira, matibay. Ang matira, matibay. Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Look steadfastly on Jesus. Hindi magbulag kita sa pagtulok kay Jesus. Kay samtang makatalikod lang kita, kag matalingi kita sa kalibutan nga ini, tumbagid kita. Kuha nyo? Sino gani ang natumba? Nga nag-upod siya kay Jesus, anong siling ni Jesus? Peter, follow me, and we will walk on the sea. Nagsunod man sino? Pedro. Pero pagkakita ni Pedro sang balod, dito siya nagtulok sa balod, wala na siya nagtanaw kay Jesus, ano natabo sa iya? Lumos, nangatabang. Binuligan man gihapon ni Jesus. So ano, focus on Jesus. Focus on Jesus. Look steadfastly to Him. Cast all your burdens on Him. Seek His face daily through personal prayer and proper intake of God's Word. Balik lang gyapon. Adlaw, kag sa tanan nga tion, magpangamuyo ka. Kag ano pagid? Kag magbasa sang iya nga pulong. Kung magbasa ka sang iya nga pulong, o nga, chew it. Imo nga intindihon. Hindi lang ka iti nabasa ko na, tapos na subong. Gambal nga bisan 1 verse lang, tapos na. Hindi. Glutamate. Pareho sang mga baka. Kung diin ganitong green grass, ditugid sila nagharab. Kagabi ninyo, may ginabilin sila dire. Sa ilang panga. Para sa tion nga gutomon sila, pagwaon lang nila, kag usangon, kag ang mapisang nga baka, nga mag-usang sang green grass, mag-produce sang manamit nga gatas. So when you read God's Word, take proper intake of God's Word and apply it in your life. Wow, dali lang tapos. Minom na kita kape. Ano? So, sa katapusan, we will be with Jesus all through 2026 by praying and reading His Word and by being faithful. I received a text this morning. Kag ini ang iyang text sa akon. The Lord's Day starts today, siling niya sa akon, this morning.
Seriously, I will ask this question. Why is it that we spend so much time focusing on the concerns of this world that we will soon leave, and a little time on the eternity we are heading forth? Grabe nga message akon. Nga aman, sininya, nga kadamo gid sang aton panahon sa mga butang nga ari diri sa kalibutan. Nga ining kalibutan bayaan taman. Kagamay lang nga panahon sa eternidad nga amo ang aton kaladtuan. Katahom nga nabaton ko nga text subong. Taano lang kagamay ang panahon mo sa Ginoo. Lay aside all the sins that makes us carry that heavy load. Run with perseverance. Concentrate on endurance. Confidence that God is with us always to face the future and focus on Jesus. Ano ang siling ni Jesus? I will be with you. I will never forsake you. I will never abandon you. Sa isa ka subdivision, gusto nila limpyuhan ang mga kahoy sa ilang plaza sa subdivision. Ang presidente sa subdivision, nga limpyuhan ta na ini, kay maabot ang dako naton nga selebrasyon. Sa isa ka branch, nakita nila, daw mga 50 sila nga nagalimpyo, ang kadako nga pugad sang pispis, a big nest on a tree. So nagsiling ang presidente sang subdivision, hindi lang na iya pag-utdon, kay may ara nga pugad. Ikaw nga nagabantay diri, caretaker, sini nga plaza, hindi na pag-utdon. Hulaton lang nga ang mga itlog sang pispis ma-hatch. Kag kun na-hatch na gani, nagbuto na gani ang itlog sang pispis, amo na pag-utod naton. Sabi ninyo, ano ang natabo? Tapos na, nagligad ng isa ka bulan. Ginutod na tong branch sang tree, sang kahoy. Ginkuha sang presidente ang nest, ang pugad. Sabi ninyo, ano ang hapin sang pugad? Isa ka karton, nga may kadako-dako, nga ngalan, In God We Trust. Even birds, even animals are cared by God. How much more for you, for us. For 2026, I, siling ni Jesus, will be with you always. Thank you, Lord, for your promise. In Jesus' name, Amen. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son.